Ang ating pong pagsasaluhan ay hanguin natin kay San Lucas, chapter 13, verse 6 to 8. Ang talinghaga ng puno ng igos na walang bunga. Pakilagay po ang ating mga kamay sa ating dibdib. Okay? Handa na po lahat. Isinalaysay niya ang talinghagang ito. Isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Pinuntahan niya ito upang maghanap ng bunga roon. Ngunit wala siyang matagpuan. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tingnan mo ito, 3 taon na akong pumupunta rito upang maghanap ng bunga sa punong igos na ito. Ngunit wala pa akong matagpuan. Kaya't putulin mo na ito, sayang lang ang lupa sa kanya." Sumagot ito sa kanya, "Panginoon, bigyan pa po ninyo ito ng 1 taon at huhukayin ko ang paligid nito at lalagyan ko ng pataba." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Pwede na po tayong umupo and let's enjoy the Lord. No? Isang mabiyayang gabi sa inyo lahat. Kanina, pinaalala sa atin ni Brother Ron, sabi niya, tayong lahat dito ay halos lahat manggagawa. No? At sigurado naman ako, lahat tayo dito ay medyo matagal na rin sa gawain. No? Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon is about growth. Ano ba yung growth sa Tagalog? Paglago. Ayong paglago. No? Have you ever asked yourself, ako ba'y lumalago sa gawain ito? Or may nagsabi na ba sa'yo na, lumalago ka ba dyan? Wala pa. Siguro, ang salitang growth is big word para sa atin. No? Naalala ko po, siguro mga 5 to 7 years pa lang ang ministry. May nagsabi po sa akin, na sabi niya, parang hindi yata kayo lumalago dyan. So I thought, ang paglago is about numbers. No? Kasi hindi naman dumadami. As we go on, mas natututunan ko na ang paglago, hindi ito in numbers. Ang paglago ay personal. Ang paglago ay nasa atin. No? At ang growth, pag sinabing growth, hindi ito option. Growth is not an option. Lahat tayo ay dapat lumago. Mas maintindihan po natin ang growth kapag isa kang marunong ka magtanim. Ako kasi natutunan kong magtanim nung pandemic. Nung pandemic kasi, meron akong hydroponic. No? So, meron akong 3 tanim. Kangkong, mustasa, at saka pechay. Yung pechay at saka mustasa medyo maliit, medyo may pagka-resemblant ng dalawang yon. Pero kung makikita mo, kung papansinin mo, sa sobrang liit, hindi mo alam kung alin sa seed na yon o sa butong yon yung buhay pa o yung patay na. No? So, ibig sabihin, kapag magtatanim ka, wala kang kasiguraduhan kung siya'y mabubuhay. No? Unlike doon sa munggo, nilalagay sa tubig. Yung umiibabaw, medyo hollow. So, medyo tatapo mo na yon, medyo buhay yung nasa ilalim. Pero pag yung mga mustasa, yung mga pechay, so, magtatanim ka ng 5, so, hindi ka pwedeng mag-expect na yung 5 yon mabubuhay. Kaya sobrang liit, hindi mo siya mapipili. So, ibig ko sabihin, no, sa pagtatanim, no, tayo ay parang sumusugal, no? Kasi pag tinanim mo ang isang kapag siya'y patay na, hindi siya tinanim, siya'y nilibing. Di ba? Nilibing dahil patay. Pero kapag ito'y buhay, kapag tinanim mo siya, so could you imagine ang isang seed nasa ilalim ng lupa? Madilim. Parang ang buhay natin. Parang tayo,
mga tinanim ng Panginoon. Kapag tinanim ka, dark, madilim. Dumadaan ka sa maraming pagsubok ng buhay. Kaya nga tayo sinasabi natin may pinagdadaanan tayo. Amen? Pero pag tumagal-tagal ng konti, mabubuhay siya. Maraming factor pa din, di ba? Kasi tulad ng mga tanim ko, pag yabong yan ng ganon, may mga insekto. So, papatayin siya ng insekto, bagyo. So, ibig sabihin, hindi basta-basta lumalaki ang isang tanim, no? So, ang tanong ko ngayon ay, kapag halimbawang ikaw o ako bilang Kristiyano ay matibay na sa mga pagsubok, ibig sabihin ba nun malago ka na? O malago na ako? May paglago na ba ang buhay ko? Anong tingin nyo? Ibig sabihin ba, pag halimbawa, dumadaan ako sa pagsubok, pangiti-ngiti na lang ako, malago na ang aking pananampalataya? Balikan po natin ang ating binasa. Ang sabi po sa ating binasa, sa verse 7, kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tingnan mo ito, 3 taon na akong pumupunta rito upang maghanap ng bunga sa punong igos na ito. Ngunit wala akong matagpuan. Kaya putulin mo na ito. Ibig sabihin, puno, matibay na, marami ng pinagdaanan. So kahit marami ka ng pinagdaanan, matibay ka na, pero ang Diyos may inaasahan sa atin. Kapag hindi tayo namunga, tayo ay puputulin. Amen? Kaya po, napakahalaga na dapat iniisip natin, paano ba tayo lalago? Kung ang paglago is not an option, dahil kailangan natin lumago upang dahil ang mga lumalago, ang mga namumunga, yun yung mga lumalakad sa kabanalan. At hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo banal. Kung tayo ay makasalanan, hindi tayo makakalapit sa Diyos, hindi tayo makakapasok doon sa kalangitan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kaya po ngayon, pag-usapan natin, ano bang sangkap? No? Maikli lang ang topic natin, kaya medyo mabilis tayo. Ano bang sangkap para ma-achieve natin yung growth? Una, meron tayo, El Shaddai tayo, di ba? Meron tayong clue. Doon ko na lang binatay. Faith. No, mainit. Pag sinabing faith, no, ito yung faith is the key. Yeah? Faith is the key, Jesus is the door, and salvation is the room. Ibig sabihin, kung wala kang susi, kung wala kang pananampalataya, hindi ka makakapasok sa pinto. At kung wala naman yung pinto, kung wala si Jesus, hindi rin tayo maliligtas. So, napakahalaga ng faith. Now, meron pong tatlong uri ng faith, no? Sabi dito, no, in Ephesians 2, verse 8, by grace you have been saved through faith. Now, meron pong tatlong klase ng faith. First is believing faith. Pag sinabing believing faith, tayo po ay naniniwala hindi lang by doctrine, hindi lang sa doktrina ng katotohanan, kundi by heart. Pero alam nyo pa na bago pa man tayo maniwala sa Diyos, ang Diyos ang unang naniwala sa atin. Kasi kung hindi naniwala sa iyo ang Diyos, wala ka dyan. Sa inupuan mo, naniniwala ang Diyos na ikaw ay lalago. Naniniwala ang Diyos na may magbabago sa buhay mo. Naniniwala ang Diyos na kahit anong sama natin, na kahit anong pinagdaanan natin, ano pang yung nakaraan, may mararating tayo. Ang Diyos ang unang naniwala sa atin. Amen? Kaya nga tayo dinala dito sa gawain, no? Dahil naniwala sa atin ang Diyos, no? Ang pangalawa is trusting faith, no? Trusting faith, tayo ay nagtitiwala sa Panginoon.
Pero tulad na sinabi ko sa kanina, ang Diyos ang unang nagtiwala sa atin. Kung hindi nagtiwala sa atin ang Diyos, siguro, halimbawa, sa pamilya, alam mo ba na kaya mong buhay ng pamilya mo? Pero ang Diyos, pinagkalooban ka ng pamilya. Bakit? Kasi may tiwala sa iyo ang Diyos. Yung mga anak natin, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan. Kaya nga, napaka-privilege natin na tayo pagkatiwalaan. Sa gawain ito, dito na lang sa gawain, iba't iba tayo ng role, di ba? Mayroong council, may leader, Pero sa dami ng mga tao, bakit kayo ang pinili? Bakit kayo ang nakaupo dyan? Ako na lang. No? Bakit ako nakatayo dito? Hindi naman ako marunong magsalita, mahihain ako. Pero bakit ako nandito? Bakit ako pinagkatiwalaan ng Diyos? Ewan ko, hindi ko alam. Pero ang alam ko, dapat sumunod ako sa Diyos. Dahil nagtiwala ang Diyos sa akin. Amen? Ganon din tayo. Ang bawat isa ay pinagkatiwalaan ng Diyos. No? Sabi nga sa parable of the talents, kanya-kanya tayong binigyan ng 1,000, 3,000, and 5,000. So, depende sa ating kakayahan. Kaya tayo nandito kung ano ang pinagkatiwala sa atin. Gayun din po, no? Ang pangatlo is expectant faith. No? Expectant faith, ito yung pinaka-active. Active faith. Ibig sabihin, umaasa tayo. We reach out to God and we expect something in return. Kumbaga, ang the best example nito is yung babaeng dinudugo. No? Kung papansinin nyo, kung babasahin nyo yung babaeng dinudugo, wala siyang believing faith. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Walang sinabi doon. No? Kasi kung naniniwala siya kay Jesus, di sana sa simula pa lang, doon na siya nagpagamot na siya pumunta na siya doon, di ba? Or hindi rin sinabi doon na nagtiwala siya kay Jesus. But then, out of parang siya ay desperate move. Sa kanyang pagiging desperada, walang no choice siya, kundi narinig lang niya, chismis, ito ay meron dong Jesus, merong isang Misaya na nagpapagaling. So, nagtiwala siya. Dahil sa pagtitiwala niya, no, nag-reach out siya, ang sinabi niya sa sarili niya, pag nahipo ko ang laylayan ni Jesus, ako ay gagaling. Amen? So, ibig sabihin, that is expectant faith. Tayo ay kumikilos, buhay ang ating pananampalataya. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya lang, dapat inaalagaan natin ang faith na yan. Kasi unang-una, may mga sumisira niyan. Unang-una, takot. Kapag tayo ay natatakot, imagine mo, kung halimbawang nilagay ka dyan, pero natatakot kang gawin ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, nasisira ang ating faith. Pangalawa, emosyon. Dahil sa mga emosyon natin, minsan nakakasira din yun. No? Pangatlo, self-doubt. Kapag meron kang agam-agam, meron kang pag-aalinlangan sa sarili mo, kung ikaw pinagkatiwalaan ka ng Diyos, maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka na may mararating ka. Maniwala ka na may pupuntahan ang buhay mo. Maniwala ka na pagpapalain ka. Maniwala ka na aasenso ka dahil mahal ka ng Diyos. Amen? At pangatlo, siyempre, si Satanas, Diablo, sumisira sa ating faith. No? Pangalawa, love. No? Sabi dito sa love, no? In Matthew 22, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with... This is the first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophet. So, ang sabi doon, love the Lord with all your mind. Ibig sabihin, with all your mind, He is the priority. Sino ba ang priority natin sa buhay natin? Ang Diyos ba? Siya ba inuuna natin? Sa bawat desisyon, kinukonsider ba natin ang Diyos?
Di ba? Pangalawa, with all your heart, our desire. Siya ba ang sentro ng ating mga kagustuhan? Yung kalooban ba ng Diyos, kinukonsider natin lagi? Sa bawat problemang hinaharap natin, nakatingin ba tayo sa kalooban ng Diyos? At sabi doon, with all your soul, ang ating total being, dapat ang ating buong pagkatao ay para sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng love God with all your mind, with all your soul, and with all your heart. No? Pangalawa, yung horizontal, di ba? Yan ang vertical. Horizontal, ang sabi doon, love your neighbor as yourself. No? Ibig sabihin ng love your neighbor as yourself, yung lahat ng tao ay equal. Yung mga, sino ba neighbor natin? Di ba? Lahat tayo, nasa labas, neighbor natin yan. Pero, nung malapit nang ipako si Jesus, nag-elevate yung love na yan, ng command na yan. Ang sabi niya doon, no? Sa John 13:34, a new command I give you, love one another as have loved you. So must you love one another. Ibig sabihin, no, tayo yun. Tayong mga nananalig kay Kristo, dapat mahalin natin ang isa't isa ng tulad ng pagmamahal ng Diyos. Mahirap yun, di ba? Madali ba yun? Mahirap yun. Kasi ang pagmamahal ni Kristo, mahirap pantayan. Mahirap ibigay ang sariling buhay para sa ibang tao. Mahirap ibigay ang sarili mong kalooban para sa ibang tao. Pag may nanakit sa'yo, usually, di ba, gusto mong saktan din. Pero ang Diyos, hindi. So, ibig sabihin, no, the moment na merong nananakit sa'yo, merong nakakasakit ng damdamin, isipin mo lang, kung ang Diyos nga, kung si Kristo nga, ilang beses kong sinaktan, ilang beses akong nagkasala, pero pinatawad ako. Ako pa kayang tao ang hindi kaya magpatawad sa mga kapatid ko. Diba? Usually kasi, without love, in the absence of love, we have division in the community. Kaya tayo nagkakaroon ng bahagi dahil tayo ay iniisip natin na yung ating emosyon, nasaktan tayo. Totoo yun. Sino ba namang hindi magre-react pag nasasaktan? Pero, come to think of it, tayo andi dito upang lumago sa pananampalataya para sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang model natin ng pag-ibig ngayon, hindi na equal. Mas mataas na. Mas elevated na. Kumbaga, sinaktan mo ako, okay, ngayon lang nasasaktan ako. But bukas, peace na ulit tayo. Wala na, di ba? Peace na ulit. Kasi, yan talaga buhay. Hindi naman tayo perfecto eh. Nasasaktan tayo, nakakasakit tayo. Normal yun. Chinismis mo ako, chinismis kita. Normal yun. Pero sana, at the end of the day, pagmamahalan pa rin tayo. Amen? At pangatlo, okay, last na to. Blue, unity. Minute eh. When we say unity is having established relationship that gives guidance. Ito yung guide natin. No? Ibig sabihin, merong two component ng growth pag sinabing unity. The first is union with God. No? Hindi pag sinabing unity, hindi lang tayo yun. Tayo nakikipag-unite sa Diyos. No? We are union with God. So ano ba ibig sabihin ng union with God? Ibig sabihin, we are cleaving. We embrace. Niyayakap natin ng Diyos. Upang ano? Upang katulad ng Diyos, tayo ay maging banal. Sa paanong paraan? Ang kalooban natin ay hindi katulad ng kalooban ng Diyos. So dapat, we have to surrender our will to the will of God. Ang sabi nga ng isang libro ni
Saint Alphonsus Liguori. Dapat, pag gusto mong maging banal, no? Pag gusto mong maging masaya, no? Dapat, bawat pangyayari sa buhay natin, iisipin natin na may kagustuhan ang Diyos. No? Nabigo tayo, or nasaktan tayo, o may nangyari, ito ay may kapahintulutan ng Diyos. Ibig sabihin, mas natatanggap natin na merong mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Di po ba? Katulad ni Job, no? Si Job, no? Dahil ang Diyos nagtiwala kay Job. Oh, ang anak kong yan, napaka-bait niyan, di ba? Sige, ito test mo lang, di ba? Alam natin ang kwento. Alam natin lahat ng kwento niyan. Pero nakita natin na mas magandang nangyari kay Job, no? So ganun din, bawat kabiguan, bawat luha na pumapatak sa atin, may kinalaman ang Diyos. May kapahintulutan ang Diyos. Ang sabi nga, walang isang buhok o hibla ng buhok ang papatak sa lupa nang walang kapahintulutan ng Diyos. So, ibig sabihin, kung yan ay may kapahintulutan ng Diyos, kung gugustuhin mo yan, mas matatanggap mo kung ano yung mga masasakit na bagay na dumarating sa'yo. Dahil alam mong may Diyos na naka-back up sa'yo. Amen? Purihin ang Panginoon. Now, isang uri pa ng unity is unity. Tayo. Tayo kasi dapat nag-iisan o nagkakaisa. Nagkakaisa kasi we are the source or guidance o the source of wisdom of God. Tayo ang nag-guide sa bawat isa. Hindi tayo nagsisiraan. Dapat tayo ang guide ng bawat isa. Kasi, pansinin mo, no? Kapag tayo nasa labas, usually we are influenced with yung earthly, mga makamundong bagay. Pero dahil dito, mas naiiwasan natin or hindi man natin naaalis yung mga mali nating ginagawa, pero mas nababawasan. Amen? Kasi meron tayong guidance. Dahil ang bawat isa, maliit man yan, kalitliitan mo ng parte ng gawain o ng mga kakapatiran o leader man yan, ang bawat isa ay ginagamit ng Panginoon para baguhin tayo, para i-guide tayo upang maging malago. Amen? Kasi pag tinignan mo ang isang tao na mas mababa, diba? Parang ayaw mong tanggapin. Pero kung ituturing mo yan, na kapatid mo yan, ginagamit yan ng Diyos. Maniwala kapatid, may nangungusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong mabababa rin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. So, isang sa body of Christ is the Eucharist. So, pag sinabing Eucharist, sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng banal na katawan ni Jesus, tayo ay, diba, sabi, you are what you eat. So, tinatanggap natin ang sanctifying grace. Tayo ay nagiging banal at tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala at biyaya ng Panginoon. No? And next is trust. No? Tumatanggap tayo ng guidance sa ating Panginoon sa pamamagitan ng trust, sa pagtitiwala. Na sa bawat isa, na sa bawat oras, ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Tandaan natin yan. Anumang panahon, anumang oras, kapag magsabi ka lang, no, ang sabing, just call my name, I'll be there. Ayun. Trust lang, di ba? And next is patience. Kailangan natin magkaroon ng pasyente. Pasyente ba? Pasensya. Kailangan natin magpasensya, di ba? Kasi minsan, natandaan ko to sa pari ng sa Ambel. Ang sabi niya, may mga panalangin o prayer request na minsan ang tagal-tagal na o hindi tinutugon ng Diyos. Bakit? Kasi may tiwala ang Diyos sa iyo na mararating mo yan o makukuha mo yan.
Hindi niya kailangan mag-intercede or mag-intercept sa'yo. May tiwala ang Diyos sa'yo. Kung may pinagdadasal ka, gusto ko promotion, hindi dumarating. May tiwala ang Diyos sa'yo. Kaya mong umasenso, kaya mong ma-promote. Dahil meron kang kakayahan na pinagkaloob ang Diyos. Amen? Mapakahalaga nun. No? Na ang Diyos may tiwala sa atin. Kaya, sana sa ating paglilingkod, huwag nating sisirain ang pagtitiwala ng Diyos. Napakahalaga nun kasi kapag ang isang tao pinagkatiwalaan mo at parang binitray ka, napakasakit nun, di ba? Pinagkatiwalaan ka sa ministry yan o sa pagkanta, tapos hindi ka naman aatin, parang binabaliwala mo lang. Parang binabaliwala mo rin yung nagtitiwala sa'yo. Di ba? Ganun lang kasimple. Kapag ang pagtitiwala ay hindi natin binibigyang halaga, nakakasakit din para sa nagtitiwala sa atin. Amen. So, yun. So, what are the recommendation? Time na daw, sabi ng ko. So, trust in the Lord that He will guide you. No? Trust in the Lord. Second, be faithful in prayer and study the Scripture. Base sinabi natin kanina. And third is trust in your brothers and sisters. Rely on the body of Christ. Now, iiwan ko po sa inyo, bago tayo magtapos, ang sabi ko kanina, no, growth is not an option. Ang growth ay kailangan natin. Kailangan nating lumago. Dahil ang paglago ay pamumunga. Pagbibigay ng bunga. Ang bunga niyan ay isang bunga ng Espiritu Santo. The fruit of the Holy Spirit. Kung titignan nyo, no, parang mali ang grammar, fruit of the Holy Spirit, pero 7. Singular siya, di ba? Kasi, hindi ibig sabihin yun, ang fruit ay iisa lang. Kung sinabing love lang meron sa'yo. Pag ikaw ay malago, yung 7 yun, dapat nagtataglay ka nun. Kaya sinabing fruit of the Holy Spirit. No? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay merong fruit of the Holy Spirit, lumalakad ka sa kabanalan. Pag lumalakad ka sa kabanalan, for sure, di ba, makakalapit ka sa Diyos, anumang hilingin mo, and for sure, makakapunta tayo sa langit. Amen? So, iwan ko po ang question na ito, no? Sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. So, iwanan ko po ang question nito para mamaya sa mga magpapatotoo. No? Ang tanong po natin is, sa patuloy natin pagdalo sa gawain na ito, no? Nararanasan pa natin na parang kinakausap tayo ng Diyos. Yung mga bagay na yung kumbaga parang isang gulong-gulo ka na. Pero biglang parang nasabi mo, ako yun na, kinakausap ka ba ng Diyos? Pangalawa, nalalaman mo ba na parang kumikilos sa atin ng Panginoon? So mamaya kung sino yung magpapatotoo, yan. O makitayo na po ang lahat din yan. At tayong lahat ay mahal ng Diyos. No? Kaya naman, tayong lahat ay naglilingkod. Bakit ba tayo naglilingkod? Dahil tayo ay nagbabalik pa sa salamat sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Marami sa atin hindi naman ganit. Hindi tayo yung tayo before. Pero dahil binago tayo ng Diyos, malayo na narating natin. At kung hindi dahil sa Panginoon, marahil hindi tayo kung ano man tayo ngayon. Ako, katulad ko na lang, hindi ako siguro kasing hindi ako pwedeng magsabi ng mabait ako kung hindi dahil sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Panginoon, siguro posibleng wala na rin akong buhay ngayon. Pero dahil sa Panginoon, tayong lahat naging tayo. Binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. Amen? Pakinggan po natin ng awitin.
maging personal na panalangin natin ito sa ating Panginoon. Sa tahimik na hain, kami katapuin. Manas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Manas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa, mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa, mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakilang Diyos, mapagpalang Amang Yahweh El Shaddai, isinusuko pa namin sa inyo ang aming puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa, ang lahat-lahat ng mabigat sa aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo ang mga galit, anuman pong bagay na nakakasakit sa amin. At nawa, O Lord, bumaba sa kalangitan ang iyong kapangyarihan at akapin kami upang, Panginoon, magpatuloy kami sa paglakad sa kabutihan, sa kabanalan, upang kami lumago. Nawa, O Lord, ikaw ang manguna sa bawat hakbang na amin tinatahak. Alam namin, Panginoon, na mahirap. Alam namin na minsan hindi namin kaya. Pero ikaw ang aming gabay. Ikaw ang tumawag sa amin dahil naniniwala kami, Panginoon, na ang pagtawag mo sa amin ay pagtitiwala na rin. Kaya na, Lord, salamat. Maraming salamat. At nawa, O Lord, basbasan mo ang gawain ito. Basbasan mo ang bawat kumikilos ng gawain ito. Naway patuloy na maghari ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Praise to Jesus. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Amen. Po ay dadako sa sharing. Magsiupo na po lahat. Ang sino pong po dun sa topic na kinausap ako ng Diyos. Ang naalala ko po dun is yung nung 2021 na nagkaroon ako ng COVID, na nagbakasyon po kami sa Pilipinas, tapos time na dapat flight ko na pabalik dito, pero di ba may mga swab test. Nung before ng flight ko, nag-swab test ako, tapos kinaumagahan, hapon, dapat flight ko na, pero naging positive po yung yung result. So hindi po ako nakauwi. At bali po nag-quarantine ako ng 14 days. Umalis ako doon sa family ko. Lumipat ako ng ibang lugar. Bali nasa Caloocan po ako, pumunta ako ng Parañaque. Tapos doon po na nangusap sa akin si Lord na bali po noon hindi pa po ako naglilingkod. Lagi pa akong uma-attend, pero sabi ko nun kay Lord, pag may mga kapatiran na nagsasabi sa akin na maglingkod na daw ako, sabi ko, darating po yan, darating. Tapos hanggang kinausap po ako ni Lord, parang nagsasabi sa akin na maglingkod ka na. Tapos, kasi po, nung pagbalik,
pagbalik ko dito, bali mag-isa na lang po ako, hindi ko na po kasama yung family ko. Kaya ang pinaisip po sa akin ni Lord na pagdating ko po dito ay kakausapin ko kung sino man pong pwede kong kausapin na sasali na po ako sa ministry nila. Ang una ko pong naisip, sino kaya yung pwede kong kausapin at ano yung magiging gampanin ko. So ang naisip ko po, sasali ako sa Malta. Sabi ko, hindi naman ako marunong magluto. Pero basta doon na lang ako sasali. O kaya, sa membership, kasi dati nung si Sister Elsie, siya yung sa akin, nag-a-approach. Tapos, basta yun na po yung naisip ko noon. Hanggang 14 days po ako na nag-iisa po ako dun sa bahay. Tapos, yun po yung ipinaisip sa akin ng Panginoon. At pagdating ko nga po dito, bali po fast forward na after 14 days, nag-swab test ulit ako at salamat sa Diyos dahil naging negative na po ulit. Kaya nakauwi na po ulit, nakabalik po ako dito. At pagdating ko po dito, bali, ano po yun, October? No, katapusan ng September po yun. Tapos nag-aayos po ng Mama Mary para sa October na yung sa Rosary. Tapos sinabihan po ako ng kapatid ko na sabi niya kung sumama daw ako sa pag-aayos kasi para naman daw hindi naman daw ako malungkot. Tapos po yun, nakita ko po dun sila Sister Ann, Sister Amy, yun. Pero tas inano rin po ako ni Sister Lisa na sabi, sama daw ako sa decoration, ganon. Tapos pero hindi pa po nila ako, si Sister Andy niya pa po ako nung sinabihan na kung sasama ako. Naghihintay lang po ako ng pagkakataon, pero sabi ko, yung susunod na Friday, talagang sasabihin ko na, kasi yun po talaga yung sinabi sa akin ni Lord at kailangan kong sundin. Kasi pag hindi ko ginawa, parang, alam niyo yun, yung siguro po naranasan na ng lahat dito sa atin na kapag meron kang ipinangako kay Lord at hindi mo natupad, alam mong, ganun po. So, yung sumunod po yun na nagparade doon sa Mama Mary. Tapos si Sister Ann pumunta sa kwarto ko, kinatok niya ako, sabi niya pinag-usapan nga daw nila na kukunin daw nila ako bilang kasama nila sa grupo nila. Tapos umiyak na po ako kasi sabi ko, kasi naghihintay lang po rin talaga ako, pero bakit ginamit siya ni Lord para tawagin ako? At yun, ginamit po siya ni Lord para maging kasama po ako sa ministry nila. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoong Yahweh. Kasi po, ang tagal-tagal ko nang hinihintay yun, pero talagang si Lord yung gumawa ng paraan para makasali po ako sa ministry. Kaya maraming po. Noong 2008, nagsisimba kami ng simbang gabi. Ako pa lang noon. Karga-karga nila si CJ. At sabi ko, parang doon ako nangarap, makakarating din ng anak ko dito. So, sila yung naging blessing din sa aming mag-asawa. Diba? Dahil sa mamamagitan nila, nangusap ang Panginoon na mangarap ka, makakarating dito. Salamat din po sa inyo. Meron pa po ba? Meron po ba mga prayer request? Okay. Itaas po natin mga prayer request. Yan. Mga daladalahin, mga gusto niyong ipa-bless, gusto niyong itaas sa Panginoon, isuko sa Panginoon, at alam natin tutugunin ng Panginoon yan. Yan. Dakilang yung Diyos, Yahweh El Shaddai, maraming salamat sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Alam namin, Panginoon, na pinabanal mo ang dakong ito ngayong araw na to, ngayong oras na to, upang purihan, mapasalamatan ka. Tinatas namin sa iyo ang lahat ng mga prayer requests, ang mga bottled water, ang lahat ng bag. Punuin mo ng biyaya at pagpapala, ng blessing, O Lord, mga hinihiling namin sa iyo, kagalingan, ang mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho. Ang mga nangangarap na ma-promote, i-promote mo, Panginoon. Ang mga kanilang mga
pamilya, pagpalain mo lahat, Panginoon. At lahat na ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. O Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at po kami mamamatayan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang ngayon at pangkailangan sa Sa ngalan ng Ama ng Anak Diyos. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon.